hindi na nila nalaman kung paano gagawin. Ngayon, gusto ko yung strategy ng part nila Sara. The more that the more na yung kasi ano yan okay lang naman matuloy yung impeachment or whatever. Yeah. Pero ginagawa kasi ang tingin kong political strategy yan, pahirapan din natin. Oo. Actually, it's ang strategy nila Inday Sara, pinapahirapan niya talaga na makakuha ng pera itong si Inday, ganyan siya mag-isip na to debilitate yung kalaban, papatayin ko yung gripo mo. Remember nung nagalit si Inday Sara kay Trillanes noon, isang salita ko lang, sabi gano'n ni Inday Sara, isang salita ko lang, bilyong pera ang katapat niyan for you. And I think she was referring to campaign funds na you are not a bankable candidate, something to that effect. Alam ko pagkakasabi niya noon is, noong naglaban sila ni Nograles. Mm-hmm. Sila Nograles, grabe na i-spend na pera para matalo. Oo. Parang sabi nila sila Nograles, they spend billions just to defeat me, parang ganyan. So, yun ang problema. Kasi nga, si Sara, wala naman siya ginagastos ngayon. Hindi, meron pa yun yung isa silang awayan ni Trillanes na, I think that was the time, earlier pa to, bago pa yung 2025 nito, wala pa sa national position si Inday. But something to that effect. But anyway, the point is, kumbaga, ganun yung diskarte, ganun yung nakikita nila ng kampo ni Inday na, well, hindi niya malalabanan ng pera sa pera tong mga to pero pagka kayo ay hindi naging winnable sa paningin ng madlang people, which is yan naman yung hinihingan ninyo ng premium para maging viable candidate kayo, then how you would be able to get some funds? Kaya nga nagpapakatuta na lang to si Trillanes sa kung kani-kanino Kapapakita ko ang mukha mo para makita nila. Ay. Ayan, parang, ayan, ayan na. Dyan sa baba. Ayan. Ano binabasa mo, girl? WRN survey. Hindi mo nakita yung WRN survey? Hindi, as a supporter. Ha? May mga supporter emerald. Oo, may supporter emerald. So syempre pinakamarami pa rin yung mga self-identified DDS. Pero ang nakakataka kasi, parang if you're going to look at the trend, DDS ang bumababa, tapos BBM supporters ang umaakyat. So, alam mo, feeling ko, merong manipulation dun sa kasi yung standard deviation, plus minus 3 So, that's 6 notches di ba? That's 6 notches. 6 yan. So, 6 yan. So, pwede kang kumbaga parang... Baka nag-select na lang sila na dito kay Sara yung lower bound. Yung lower bound kay Sara. Tapos yung upper limit, inassign nila dun sa iba. Sa BBM. Oo, kaya ganon. Kaya kung 33 siya, ilan 33? So, ang inano nila, yung lower limit. Yung lower limit, ina-apply nila kay Inday. Oo, pero kung totoo yan, so lower limit is 33. So plus 3 is 36 ang midpoint. 36 ang midpoint. 36 ang midpoint. So ngayon, ang ano nila dyan, kasi nga... 33, hindi. Kung lower, 6 points So, 33, 39. Hindi, ang standard deviation is plus minus 3. Plus minus 3 Plus minus 3. Eh, 3 below and then 3 above. 3 below and 3 above. Nandun ka sa lower limit.
Minus Kaya 3. nga, plus 3. Kasi ang upper limit mo, 39. Oh, yun, hindi, yun, tama, yun ang minimin ko. Yung upper limit mo, 39. Yung normal mo, yung mid mo, is yung 36. 36. Correct, oo. Tama. So ngayon, yung ginawa nila siguro kay BBM, kasi syempre, parang, valid yun. Parang gano'n. Oo. Parang Kasi within statistical limits pa rin eh, di ba? Kung legal pa rin yung ginawa nila, di ba? Oo, it's statistically legal, but it's statistically misleading kasi dapat nag-report mo yung midpoint. Yes, So, and it should be ngayon, standard for all the statistical sample. Yeah, of course. Kailangan pareho ang standard. So, hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mong yan. Kasi, ilan yung percentage kay BBM? For March, itong pinaka-recent, ang kay BBM is 22.2. That's impossible. Kasi, doon sa vice presidential elections candidate, ang ano ni BBM ay 3.6%. Ilan yung kay Sara? Yung kay Sara, pareho eh. Para siyang 33 kay Sara, 32.7 yung share ni Sara sa factional. So ano siya? Consistent. Malapit dun sa katotohanan. Malapit. Pero kung ikaw, Vice President ka, Bongbong, 3.6, tapos yung sinasabi mo, BBM supporter ay 20. And 20 ano? Saan napunta yung ano? Pag titignan mo yung Vice President, si Bongbong na naman, saka si Aimee, alam mo naman yung BBM supporter, pumunta kay Aimee. Even if you combine Aimee and BBM, it's 5.5. 5.5%. Nasaan na nawawalang ano? So, 22%? Ba? Yung 22% pro Marcos. So, nasaan yung nawawalang 22 minus 5.5? 17%. So, you need to account for that. Kasi, your surveys must actually cohere together. Exactly. And this is when it becomes questionable, Sas. Kasi yung trend ng pro Marcos, March 2025, 15%. April 2025, 15% din. Hindi nagbago. August, ito lang, tapusin ko lang. August 2025, nag-19% siya, medyo tumaas siya. Pagkatapos, November 2025, balik 15%. Pero sandali nga, yung mga respondent mo dyan, iba sa respondent ng kung sinong pipiliin nilang president at vice president? Same question yung inask. Same respondents? No, not same respondent. Same questions. Same questions employed. So iba ang respondent ng kung BBM supporter ka ba o Duterte supporter? Iba ang respondent nun? No. They ask 1,455. Ito yung methodology nila, every time nagsa-survey sila. Ang tinatanong ko sa'yo, girl, yung sumagot ng question ng BBM supporter ba sila or hindi, at yung sumagot ng kung sinong vice presidential candidate nila are the same respondents. Ibig sabihin ikaw, tatanungin kita, girl, sinong presidente mo? Sinong vice president mo? Ano ka, BBM supporter ka? Hindi. Pinaghiwalay nila. So basically, ang first na question is, ano ka, Duterte supporter ka, Marcos ka, ganyan. Yun yung 33, 22, kinembular. Okay. Meron silang second na question, tapos meron din silang separate na data for that. Pero hindi ang tanong kung magkaiba ang question. Ang tinatanong ko, magkaiba ang respondent ng questionnaire. Same respondent. Same respondent? Tapos ganun yung resulta. Impossible. It's statistically impossible. Kasi, kung ikaw, tatanungin kita ngayon, Joey, ano ka ba? BBM supporter ka ba? O Duterte supporter? Campaign. Pag sinabi mong
ano ka, Duterte supporter, tapos ang next question ko sa'yo, o sinong Sino mong pipiliin mo? presidente? Oo. O sinong pipiliin mong vice president? Mm-mm. Ngayon, ang nakakaloka dito, girl, nakakaloka dito, yung sinasabi mong ganyan, actually, it is disastrous for them because the people who claim that they are BBM supporter are not selecting BBM as vice president. Mm. Ibig sabihin, ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin ng girl. Ay, hindi lang isa. Marami tayong interpretation. Interpretation 1, dinoktor yung ilan ng BBM supporter. Okay? Ikalawa, which is more disastrous for them, the people who claim that they are BBM supporter are not really BBM supporter. Yeah. Because they selected a different they selected, and that goes as well to the kakampings. Ilan ang self-identified kakampings? Self-identified kakamping is 17%. Ilan ang ano ni Lenny? Hindi na nila atado yan. Di ba president, meron sa president si Lenny. Yung teka ha. Sorry. Performance assessment, pre-election preferences. Oo. Ito yung ang kay Lenny ay 15.7. Ilan si Risa? Si Risa ay 0.7. 0.7. So pag inad mo, yun na yung kakamping. Yeah, yun 17. Oo. Malapit siya. Pero yung kay BBM, actually may Bam Aquino pa eh. Actually weird. 15.7 si Lenny. Aquino Bam 3.2. Pangilinan Kiko 1.4. Risa Ontiveros 0.7. So, kasi ito yung no na magkakaalyado. So lampas sila ng 17%. hindi naman masyadong lagpas, girl. Hindi, lampas sila by 5%, mga ganon. Oh, girl, how can you account for this? 3.6% ang Marcos, ang Bongbong Marcos sa vice president selection. Tapos, ang number ng supporters niya ay 22%. That is, girl, that is an ill-gotten percentage. Pagkatapos considering na doon sa factional partisanship, base sa data nila, nag-self-identify doon sa 22% na mga pro-Marcos, 32.8% doon ang solid. Nasaan yun? Asa yung solid? Bakit Asan yun sa 3.6 lang yung lumabas doon sa Vice, di ba? Ayun ang kailangan nilang i-account. You have to explain that discrepancy. Oo. Di ba? Kasi, bakit may discrepancy? Kasi kung pareho lang naman yung respondents eh. Oo. Pagkatapos yung kay Inday, yung sinasabi nila na 32 si Inday, 33, di ba? Yung self-identified Duterte supporter. Pero ang boboto kay Inday, 35%. Ito mo ilan yung 36%. 36%. Yung sa president, ilan yung Duterte dyan? Duterte candidates? Sara Duterte, Bongo. I-add mo yung kanila. 35.9 plus 3.6. Ayan ang totoong. Yan ang totoong Sara. Yan 30 na yung upper limit, di ba? Yun siya. Oo. 35.9 plus. Oo. 35.9 plus. 35.9 plus 3.6. Girl, that's 39.5. That's the midpoint. Oo. That's the midpoint.
So, hindi nila nilagay yung midpoint, girl. Mm-mm. So, so may hocus-pocus na naganap. Mm-mm. Kasi pag inad mo tong vice presidential, result, girl, 32.3 yung tatlo, si Marcoleta, Padilla, and Bongo. Oo. So, 32.3. So, pag kinumpare mo sa ni Sarah, magkalapit siya. Yes. Magkalapit siya, di ba? Magkalapit siya. Oo. So actually, ang ginagawa kasi nila dito, tinitingnan nila kung tinitingnan kasi nila kung paano nila matitibag yung boto ni Sarah. Oo. And kaso, kahit anong gawin nilang shuffling, hindi nila matibag. Pero, girl, ilan si Sarah? 32, tapos ang next sa kanya si Tulfo, 18%. oo, 18%. Actually, that's actually like the presidential survey bago mag 2022. Ganyan yung kay Sarah. Oo. Correct. So, ano siya, girl, hindi siya hindi nila mahihirapan silang mapababa. Oo. Kasi 11, kaya girl, ilan yung candidates dyan? 12, ganyan, or whatever, tapos 30 plus siya. Oo. Tapos eto Sas, kasi ang mga ang mga murmurs nga in the halls of Congress is wala sila talagang numbers sa sa impeachment. Kasi nag-iisip sila ng way kung paano ma-pull off yung mini trial, mga compulsory process, kinemilar, nagaganyan-ganyan sila. Ang usap-usapan sa halls ng House of Representatives that they do not have the number. The goal now of the 54 congressmen who committed na boboto sila for impeachment kay Inday, ang goal nila really is to pull the survey down by 5 to 10% so that yung difference na 10%, mabreak nila yung lamang na 10% from yung Inday Sara, and then the next one, at least ma-single digit nila yung difference. Yun na yung goal nila ngayon. Kasi nga, yung pandadaya nila sa 2028, hindi yun mag-work kapag landslide eh. They have to, as early as now, they have to, to really work on a narrative wherein mapapaniwala nila yung mga tao na malapit lang yung numbers. Girl, malabo. Ngayon mo pababagsakin, tapos sasabihin mo, kita mo yung result ng 2026. Ano lang nila yan? Alam kung para saan yan? Yung ginagawa nila yan na may papababa nila. Alam mo kung sino ang target niya? Hindi botante. Ano? Funder. Yeah! Oo. Yung parang to make themselves to present themselves as a winnable candidate. As someone who has a chance. Yes. Actually, yun ang condition. Well, kung mapababa nyo ng ganitong by this percentage. May requirement yan. May requirement ang mga funders. Girl, masyante ka eh. You're going to take calculated risk. Kung 35% ngayon, tapos 12 ang candidate. Tapos, ang ano pa nila yan, syempre yung mga funders na, pero yung internal. May internal silang sarili nila. So, nahihirap. Yun ang nahihirapan sila ngayon. Kung paano ma-convince yung mga funders na, uy, fundingan mo naman kami. Kasi girl, kung ikaw funder ka, alam mo patalo yung kandidato. Ba't ka tataya? Ba't ka magaksaya? Oo. Di ba yun nga yung problema kay Lenny noon? Na ang dami yung mga nag-withdraw mga funder kasi nga parang parang anong point ganyan. Di ba kaya nga sila biglang nagkaroon sila na tayo mag-volunteer ganyan. Kasi no one's funding them eh. Wala nang pondo. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, yung mga funders na, well, pumapababa nyo na. Kung maging kung ang, tapos inaano pa nila, kung sino yung winnable. Kasi kanino lilipat yung
mawawala kay Sarah. Yeah, Yun din ang thinking. that's why they're working so hard, no, in order to push the narrative na ganyan. Kasi nga, wala silang negosyo sa 2028 eh. Kapag kunwari, it's too, the gap is too wide, wala silang negosyo. Ayun na nga eksena. If the gap is too wide, kasi syempre, no, negosyo yung kampanya, kahit matalo ka o manalo. Yes. May pera ka. Yes. Kaso, ang ano ng mga funders, paano kayo mananalo? Ganun lang ang ano yan. So, kaya nga, ano nila, di ba, kailangan natin mapababa. Kaya nga sabi ng Trillanes, kailangan nilang Mapigilan. Kailangan nila ngayong maanong by 2026 kasi pag hindi nila nagawa ngayong 2026, wala na. Ganyan. Look at that framing. Bakit wala na? May 2027 pa naman. Kasi yun ang deadline ng funders. Perhaps. Kaya nga di ba sabi nila, mag-ano kami, magbibigay kami ng kandidato by the end of 2026 or 2027. Girl, ano yun? Calendar yun ng funders. Calendar yun ng funders na bakla 3 taon na kayong magkakasama. Hindi pa kayo magkasundo kung sino. True. 3 taon na kayong agree, ganyan. So, yun ang hindi nila magawa. Ang dami pa pwede mangyari, girl. Ang dami pa pwede mangyari. Yung impeachment, kasi di ba tama yung sinabi dun sa Billionaire Channel? Yung kay Binay, araw-araw yun. Halos araw-araw yun. Ito, after 1 week, after ganyan, and then that's it. Tapos, dahil may social media na ngayon, ang dali nyo nang mabara. So, ano talaga sila, girl? Nagagahol na talaga sila sa oras kasi nga ang timeline talaga nila is may ang nangyayari na nga lang ngayon is impeachment trial. Yun na lang yung nangyayari ngayon. Kung hindi na, biglang nagkaroon ng Supreme Court. Biglang nagkaroon ng curveball, yung Supreme Court. So, ang eksena niya na ngayon is hindi na nila nalaman kung paano gagawin. Ngayon, gusto ko yung strategy ng part nila Sarah. The more na yung kasi ano yan okay lang naman matuloy yung impeachment or whatever. Yeah. Pero ginagawa kasi ang tingin kong political strategy yan, pahirapan din natin. Actually, it's ang strategy nila Inday Sara, pinapahirapan niya talaga na makakuha ng pera itong si Inday. Ganyan siya mag-isip na to debilitate yung kalaban. Papatayin ko yung gripo mo. Remember nung nagalit si Inday Sara kay Trillanes noon, isang salita ko lang, sabi gano'n ni Inday Sara, isang salita ko lang, bilyong pera ang katapat niyan for you. And I think she was referring to campaign funds na you are not a bankable candidate, something to that effect. Alam ko pagkakasabi niya nun is noong naglaban sila ni Nograles. Sila Nograles, grabe na i-spend na pera para matalo. Oo. Parang sabi nila sila Nograles, they spend billions just to defeat me, parang ganyan. So, yun ang problema. Kasi nga, si Sarah, wala naman siya ginagastos ngayon. Hindi, meron pa yun yung isa silang awayan ni Trillanes na, I think that was the time, earlier pa to, bago pa yung 2025 nito, wala pa sa national position si Inday. Well, something to that effect. But anyway, the point is, kumbaga, ganun yung discarding, ganun yung nakikita nila
ng kampo ni Inday na, well, hindi niya malalabanan ng pera sa pera tong mga to eh. Pero, pagka kayo ay hindi naging winnable sa paningin ng madlang people, which is yan naman yung hinihingan ninyo ng premium para maging viable candidate kayo, then how you would be able to get some funds? Kaya nga nagpapakatuta na lang to si Trillanes sa kung kani-kanino eh, in order to ensure funding for whatever he is doing. Ayun. So yun ang eksena ng buhay. Oo. Kaya good luck, good luck. Billions. Parang kasabay yun nung sinabi ni Inday na anak ako ni Elizabeth. Alam mo yun, yung merong statement si Inday na anak ako ni Elizabeth. Yon. Kasabay niya yan, sabi niya gano'n, para I'll make sure mawawalan ka ng pondo. Something to that effect. Ayan. Anyway. Ano na talaga sila ngayon, girl? Kasi na ngayon, April na, girl, first quarter. Oo. And llamado si Inday eh, kasi di ba nag-file ngayon si Inday sa Supreme Court. Gustong palinaw ni Inday, gustong pa-declare ni Inday na unconstitutional yung Section 7 and 8 ng House of Representative Rules on Impeachment. Kasi yun yung ano ba yung rules na yun? Yun yung nag-authorize sa Committee on Justice na mag-trial. Yung may compulsory processes, yung may mini trial. Syempre, House of Representative ko, hindi ka naman korte, hindi ka naman impeachment court. Kung impeachment to, diretso nyo na sa kung may numbers kayo, magbotohan na kayo. Tapos diretso nyo na sa Senate yan. Ba't pa kayo magpapa-compulsory? Meron pa kayo mga compulsory processes, mini trial, mga ganun-ganun. So basically, ang sinasabi ni Inday na i-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung Section 7 and 8 na yan because hindi naman yan sanctioned ng Constitution, wala naman nag-authorize na pwedeng gawin yan ng House of Representative. In fact, binigay nga yung duty sa Senate na mag-trial for impeachment. Sila yung uupong impeachment court. Tingin ko, llamado dyan si Inday kasi nga, yung mga Supreme Court justices, mas madali silang i-impeach kaysa sa mga elected officials di ba? So, it is of the interest of the Supreme Court justices na klaro ang rules of impeachment ng House of Representative. Kasi kung hahayaan nila na merong ganyang rules ang House of Representative, girl, pwede rin silang paglaruan ng House of Representative anytime. 'Di ba? So, it is of best interest ng Supreme Court na desisyonan niya ng maayos yung mga questions na yun. Kasi otherwise, under beck and call kayo parati ng Malacanang at saka ng legislative. 'Di ba? Meron kayong parating act sa leeg na parang, hindi nyo susundin yung namin, sige pa, impeach namin kayo. And when we do that, papahiyain namin kayo ng bonggang-bongga. 'Di ba? Kasi merong section 6, merong section 7 and 8 Oh well. Ayun. Joey Sass, yung 4 na vloggers daw pupunta ng Visayas, Mindanao parang mang-convince ng soft DDS na wag iboto si Sara. Gusto ko magpunta sila sa Cebu para maramdaman nila kung gaano ka-confrontational ang mga Cebuano. Una-una, marunong ba sila mag-Bisaya? Yun. Oo. Ang mga Bisaya sa Luzon ay ibang-iba sa mga Bisaya na nasa Visayas, Hindi sila nag-a-adjust. Hindi sila nag-a-adjust. Yes, pumunta sila doon sa mga binaha. Sabi niya, I am invincible. Ayun. Yung mga Bisaya dito sa Luzon, nag-a-adjust yan. Nagtatagalog sila or whatsoever. Ganyan. Pero pag punta ka ng Bisaya, hindi sila mag-a-adjust sa'yo lagi.
Gusto ko mapunta sila dito sa Davao para makita nila kung ano ang hinahanap nila. Si Inday nga pumunta sa Ifugao, dinumog, wala na talagang solid north. Kasi awkward sa kanila ang magtagalog. Paano malaman ang soft DDS? Actually, yung ano na yun, yung slide na yun ng WRN, hindi ko masyadong gets. Hindi ko masyadong gets yung slide na yun. Yung kasi paano pa siya naging factional kung kunwari DDS siya, pero sinabi niya identified siyang DDS, pero Lenny siya. Ano yun? Itong slide na to, hindi ko magets to. Ito bang slide na ito yung tinutukoy mo? Meron kasing slide na ganito yung WRN na hindi ko maintindihan kung para saan. Na parang, bakit nyo pa inas tong question na to? Factional partisanship, Duterte, Marcos, and opposition supporters. So parang ang data is, sa 33% na mga Duterte supporters, 65.9 yung solid. Sa mga pro-Duterte, 11 ang makaleni. Sa 33, 7.9 ang refuse to answer. Ganon, 'di ba? Ganon yung pagbasa ng representation nila, 'di ba? Tapos 7.6 ang soft Duterte, tapos 7.5 ang lean towards Marcos. Or baka siguro yung second option, baka yun. Yung second option. Hindi kasi nila nilagay dito kung exactly kung ano yung tinanong nila, kung ano yung second question eh. Pero ganun yung pagkakapresent ng data. Sa factional partisanship, pro-Duterte na 32.7, 65.9 ang solid. Sa pro-Marcos na 22%, 32.8 ang solid. Sa pro-opposition, 52.6% ang solid. Maybe they identify kung hindi Duterte, ano yung next. Baka yun yung question. Hindi kasi nila nilagay kung ano yung question exactly eh. Pero in-stratify nila yung vote going to, yung self-identification going to Duterte. In-identify nila doon sa 32.7 kung sino doon yung pinaka-solid. Yeah, this is an interesting data kasi parang ang lumalabas sa mga pro-Duterte, 65.9 ang solid Duterte. Sa mga pro-Marcos, 32.8 lang. Sa lahat sa 100% na pro-Marcos, 32.8 lang ang solid. Tapos dun sa mga kakamping, malleability of their votes. Kung mag-change pa ng mind, kung pro Duterte ka, 65.9 malamang hindi na mag-change yung mind. Kung pro Marcos ka, 32.8 ang hindi mag-change ng mind. Kung pro opposition ka, yung Lenny, kung pink ka, 52.6 hindi na mag-change ng mind. Yeah, I think yun yung value nun. Walang soft DDS dahil kaming mga Bisaya, matigas ang dila, 'di ba? Walang soft sa amin. Hindi, feeling ko ito, yung part kasi na yan, hindi yan nakaka-capture ng survey eh. Kasi ang mga Duterte supporter, wala naman silang challenges na kagaya ng challenges ng mga Duterte supporters. Ang mga Duterte supporters, may silent talaga. Kasi nga, nabubuli. 'Di ba? Wala namang, yung mga Duterte na boss, binubuli ba nila yung mga kakamping nila na employee? Hindi naman. Pero yung mga pink na boss, binubuli nila yung mga Duterte nila na employees. 'Di ba? So, wala kang silent, yung mga pink,
Hindi sila takot na maglabas sila ng kanilang mga political kinembot. Pero yung mga Duterte supporters, marami dyan takot kasi nga, magiging issue. Hindi naman, yung ganyang klaseng scenario, hindi naman yan totoo for Bongbong Marcos supporter at saka for Pink supporters. So, ang may totoong silent supporter lang ay mga Duterte. And the Davao Conyo is a breed that could be more obnoxious if they want to than the Manila Pinks. Their passive aggression is top-notch. They're very snooty about Manila Luzon quality of life. Miss Joey, may trabaho ako, nakakampink na malapit ng maging Duterte. Sabi ni Jove Marababon. Ayan, galingan mo, Jove. Ayan, gawin mo na siyang Duterte supporter. Hindi porket silent, soft na agad. Oo. The fact that they're so fixated in converting DDS votes says a lot about how little their numbers are. Akala ko ba yung DDS hindi pasok sa mundo nila? Akala ko ba Bobo and DDS para sa kanila? Parang inamin na nila na they don't have the numbers, kain suka pagkatapos nilang tawagin Bobo. Kita sila tawagin Bobo, ngayon pupuntahan nila sa Visayas at Mindanao para kumbinsihin. O, diba? Ayun. Ano comment ninyo sa performance ni Yorme Isko as mayor ng Manila? Exuberant fees. Exuberant fees. Hindi ba nagrereklamo nanay mo dun sa mga fees ng business permit sa Manila? I don't know. Grabe, bak. Sobrang mahal. As in. As in, OA. OA talaga. Matapos manglait, mamahalin gaya ng pagmamahal ni Risa. Paano nila makonvince yung alam ng mga tao, mga next move nila? Ha, ha, ha. Ayun. Okay, anyway. Ayan. Meron ka pang kwento, Bax? Magkukwentong barangay na ako. Magkwentong barangay ka na para marinig ko. Marinig mo?